At para malaman nyo yung himala at makita ninyo sa buhay nyo, just follow Him. Sapagkat ang himala ay nasa pagsunod. Kagaya niya ang kalalamunan mo. Makikita mo ang himala dyan sa mga. At kapag yung himalang yan ay nandiyan na sa iyo, pakita mo pa sa paligid ang himala galing sa Diyos. Tuloy-tuloy mo, huwag kang hihinto. Kaya ako nakakita ko ng himala na hindi ako pinababayaan ng Diyos. 10 taon na hindi niya ako pinababayaan. Mula pagkabata pa, dahil ko pinabayaan niya ako, namatay na ako, muntik na ako malunod, nangitim na ako, nagpara na ang ilong ko, pero buhay ako sapagkat may plano ang Diyos sa akin. At kagaya ni Sherry, ano pa ba ang dapat kong bitawan? Makataga. Masaya ako nandito ka. Sa mga susunod na linggo, magiging masaya pa ako. Bakit ako, sabi ko magiging masaya? Kasi kasiyahan ko na makita na may mga taong sumasamba rin sa Diyos na sinasamba ko. Amen. At kalungkutan ko din na malaman ko na yung mga taong sumasambang kasama ko ay nawawala na. Kalungkutan ko rin. Kaya sa mga nanay na nandito, hindi lang dahil dyan sa iyong liig, kaya ka nandito. Ngayong narinig mo na ang Diyos ang nagpapagaling. Huwag mo nang tagal mo, walay sa kanya. Huwag tayong mag-attend pumiwalay. Walang bigas, walang pagkain, walang pamasahe. Sino ba magbibigay kung hindi tayo pupunta sa Kanya? Seriousness. Paano pupunta ang sa bahay mo? Kung hindi ka muna pupunta sa Diyos para ihatid ng anghel ang kailangan mo, unahin mo muna pumunta sa Diyos bago pumunta ang anghel sa bahay mo. Amen? The Lord, amen. So magliwanag na ang mga kadiliman sa buhay natin. Liwanagin na natin ang mga tanong na yan hindi masagot. Nasagot na ng Diyos eh. Ang faith ay pag-asa, pagtitiwala, pagpapatuloy. Para makamtan mo yung hinihingi mo sa Diyos. Pagpapatuloy. Kung hindi binibigay ngayon, mas lalo hindi bibigay yan. Kung hindi ka magpapatuloy. So kung hindi mo nakakatanit, basta magtuloy-tuloy ka lang. Alam ng Diyos ang tamang panahon para sa ating lahat. Meron dito isang tao nakakatuwang isipin Pinagaling ng Diyos, di ba? Pinagaling sa kamatayan niya, muntik na mamatay. Pero tamad pa rin pumunta sa gawain ng Diyos. Parang kaya. Huwag natin hayaan na ang ating puso ay mabalutan ng galit. Mahirap bumaba ang tao may galit. Sa 4 na nanay, sino kaya ang babalik sa mundo? Kasama Sister Nancy. Ang pagbalik nyo ay sapagkat nagmamahal kayo. Hindi dahil may kailangan kayo. Kayo ay babalik sapagkat nagmamahal
Hindi ako masyado makapagsalita. Ako'y nakahapag sa marami. Kung alam lamang na napakaraming tao, Diyos lang naman ang kailangan. Diyos ang ating kailangan. Wala nang iba. Pagkat siya nagpo-provide ng lahat. So ngayon alam niyo na yan, dalhin niyo pa yung kapitbahay niyo. Dalhin mo yung mga nangangailangan sa Diyos. Ito, makinig na kayo. May hatid na sindak sa inyong mga dibdib. Handa niyo yung mga dibdib niyo. Maraming kakalat sa paligid buong nationwide. Galing Amerika. Handa yung mga sarili niyo. Walang gagawin sa labas, huwag kang lumabas. Ang Ponteria ay Pilipinas sapagkat Christian country. Kailangan makuha ang Pilipinas. Kaya yung faith nyo, pagtibayin nyo. May mga kung ano-ano ipamimigayan. Involved dyan ang pera. At marami ang titingin sa pera. So kung kailan mangyayari yan, malalaman nyo nangyayari at mangyayari. Galing doon. Kung ano yun. Hahawak ang tao sa pera at mababaliwala ang pananampalataya. At ayon sa Mateo 24:9-13, sa mga panahon iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal ng pahirapan, patayin, maraming katalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Praise the Lord, Amen. Gusto mo pang hawakan ko yung leeg mo? Gusto mo pa na sa mga susunod na araw tuloy kong paghawak dyan? Abay, bumalik ka. Ha? Kahit na dahil sa leeg ka babalik, huwag ka mag-alala kasi mabuti ang Diyos. Tataniman ka niya sa puso mo habang nakikinig ka dito. At huwag namang maging dahilan yung sakit para hindi ka bumalik. Ang Diyos ang miracle healer, right? Hindi dahilan. Hindi kailangan pilitin pa kita. O pilitin ka pa ng mga anak mo. Panahon na ito ng Diyos. Una natin hintayin na mawalan tayo totally bago tayo umiyak sa harapan ng Diyos. Huwag na natin hintayin yun. At huwag natin hintayin mangyari sa buhay natin. Kapagkat ililigtas ng Diyos sa mga ganoong pangyayari ang mga anak niya. Praise the Lord. So, kailangan tayo ay magpatuloy sa gawain ng Diyos. Ito ang ating kalakasan. Wala nang iba. The joy of the Lord is our strength. Ang kasiyahan ng Diyos habang siya ay ating pinupuri, yun ang ating kalakasan. Habang siya ating sinasamba. Tingnan po yung tinig.
na lalabas sa aking bibig.